we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, nagsimula ng dumagsa sa Batangas Port ang mga biyahero. Ang detalye, ihahatid live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Chris, extended kasi yung holiday ngayong araw. Kaya naman nagkakaroon muli ng pila dito sa Batangas Pier ng mga pasaherong magsisipagtawid dagat. Kung nakahinga-hinga kahapon ng pantalan sa kakaunting pasahero, may pila ng muli sa waiting area pa lamang. Iba pa ang sasabakang pila sa ticketing area. Nakakabili na rin ng ticket sa iba pang booth hanggang pagpasok sa departure area. Marami nang nag-aabang na makasakay ng barko. Wala pa nang magkakansela ng biyahe ayon sa ilang shipping lines kaya mabilis ang turnaround time. Nakakatulong din ang ipinatutupad na relaxation order ng marina sa mga barko. Ayon sa ilang mga pasaherong nakausap natin, pauwi na sila sa probinsya para naman paghandaan ang salubong sa bagong taon. Marami galing pang Metro Manila, Laguna, Cavite at probinsya sa norte. Maluwag pa naman daw ang traffic sa expressway. Sa Port of Lucena naman sa lalawigan ng Quezon, may pila na ring muli ng pasahero sa inilabas nilang datos simula kahapon, Christmas Day hanggang ngayong umaga, halos 2,000 ang pumasok sa pantalan. Uuwi ang mga yan sa Marinduque, Romblon at sa Masbate. Tuloy-tuloy rin ang biyahe ng dalawang shipping company na nagseserbisyo sa mga pasahero. Chris, sa impormasyong ibinahagi sa atin ng pamunuan ng Port of Lucena, base na rin sa karanasan nila noong mga nakakaraang holiday season na inaasahan nila na sa by January 2 ay muling magsisibalikan yung mga pasaherong nagsipagbakasyon sa iba't ibang probinsya. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 12 anyos na batang lalaki matapos maputukan ng sinindihang napulot na paputok sa Pangasinan. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Sugat sa kamay, braso at mukha ang tinamo ng 12 anyos na bata matapos masabugan ng sinindihang napulot na paputok sa Kalasyaw, Pangasinan. Kwento ng biktima, sinabihan daw siya ng kanyang mga kalaro na sindihan ang napulot na paputok. Napulot po ng pinsan ko po, yung paputok po. Sabi nila po pasabugin ko, tas nabutan po ako sumabog. Ang sinabi niya, napadapa lang daw siya, sobrang takot. Kaya sana bigay aral sa mga bata, wag nang magpulot ng paputok. Sa tala ng Center for Health Development Ilocos, umakyat na sa 4 ang naitalang firecracker-related injuries simula December 21 hanggang December 24, 2023 sa Region 1. 2 kaso sa Pangasinan, habang 2 naman sa La Union. 2 po doon sa 4 ay natamaan po ng boga. Yung isa po ay isang improvised na firework at yung isa po ay isang baby dynamite. Samantala, 2 firecracker-related injuries din ang naitala sa bayan ng Pili, Camarines Sur na pareho mula sa ginamit na boga o improvised na paputok. Isa sa mga ito ang naitala noong December 23, habang ang isa naman ilang oras na lang bago sumapit ang Kapaskuhan. Sa ngayon, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko. Iwasan ang paggamit ng paputok para maiwasan din ang mga aksidente. Maliban dito, mas mainam daw na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay, lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa naganap na pagsabog sa isang residential compound pasado alas 11 kagabi sa Claveria Road, Baluad District, Dagupan City. Sa inisyal na impormasyon mula sa PNP, may mga nakaimbak umanong paputok sa isang bahay sa lugar.
May mga nagiinuman daw sa lugar at pinaniniwala ang may nagsindi ng sigarilyo malapit sa mga nakaimbak na paputok na dahilan ng pagsabog. Ayon sa PNP, may mga naitalang nagtamo ng injury bunsod ng pagsabog na agad namang isinugod sa ospital. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. Yun sir, ang statement sir ng isang witness natin na binili lang yung mga paputok, inimbak dito. Pero tinitignan pa rin natin sir, nagkakandak pa tayo ng further investigation para ma-determine sir kung ano talaga yung cause ng pagsabog na ito sir. Sinamantala ng ilang motorista ang magpa-full tank kahapon bago pa man ang ipinatupad na taas presyo sa langis ngayong araw, December 26. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 70 centavos per liter ang itinaas sa diesel. Sumirit naman ang 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng gasolina, habang pumalo ng 1 peso and 54 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunsod pa rin ito ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Grupo ng Transmission Piston sa Davao City magsasagawa ng tigil pasada bukas, December 27, para tutulan ang PUV Modernization Program. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Matapos ilabas ng grupong Transmission Piston Southern Mindanao ang kanilang hinaing kaugnay sa napipintong December 31 consolidation deadline noong Biyernes, inanunsyo ng grupo na magsasagawa sila ng citywide transport strike sa Miyerkules, December 27. Ito'y bilang pagtutol sa pag-phase out sa Traditional Public Utility Vehicle o PUV para sa ipatutupad na PUV Modernization Project at Davao Bus Project. Anila, mahigit 6,000 mga driver ang posibleng maapektuhan. Tama lang sa December 31 eh. So, pwedeng may tabo na pulurom na ang tanang sakyanan na magdagan din syudad sa Davao. Ang ingon sa LTFRB, no? Ingon sila nga dili pa may tabo by 2024. Siguro mag-take effect by 2025, no? Pwede bang makapangayo og kanang memorandum, no? Inaasahan na aabot sa 80% ng mga PUV drivers ang lalahok sa tigil pasada, kabilang ang POJ driver na si Walter. Parastanan, okay, pwede kumapil, parastanan. Parang nga dagaman ko mong ubang mga driver pero nga musugot ipisaot ang sakyanan. Dagan mawalag panginabuhian ba? Ikinabahala naman ng ilang commuter ang nalalapit na tigil pasada. Hassle gid kay siya kay labi na adto ka sa trabaho, malate ka, daghag sa gabal sa kadalanan. Kaya naman pinaghahandaan ng LTFRB 11 ang napipintong transport strike sa Miyerkules. Close to coordination with CTTMO right now and ugma na aming meeting sa office for the preparation of this hulga sa transport strike, no? So ato pong ipatawag ang mga bus operators for them to help us if in case na yung mga stranded na mga pasahero. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga bisita at turista dagsana sa 100 Islands National Park sa Pangasinan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Merry Christmas, Chris! Merry Christmas, mga kapuso! Tuloy-tuloy pa rin po ang Christmas celebration dito sa lungsod ng Alaminos kung saan sa mga oras nga na ito dagsa pa rin talaga yung mga turistang namamasyal ngayon dito sa 100 Islands National Park. Actually mga kapuso, doon pa lamang po sa may entrance ng Lookup Wharf, sa may mismong information ay napakaaga pa lamang, ay napakamarami ng turista ang nag-aabang dyan para makasakay sa boat at makapagsimula na silang makapamasyal doon sa mga isla. And until now talagang ayan, napakarami pa rin mga naka-standby. Hinihintay lamang nila na dumating yung mga boat para doon sila makasakay at makapag-start na rin sila. Siyempre, na makapamasyal at malibot siyempre at makita yung ganda ng mga isla dito nga sa 100 Islands National Park. Actually mga kapuso, kahapon, December 25 ay mahigit sa 3,000 na turista ang namasyal dito sa 100 Islands National Park at ngayong December 26, holiday pa rin po mga
mga kapuso, bukas pasukan na, pero expected pa rin na napakarami pa rin mga turista ang mamamasyal ngayon dito sa lugar. At syempre, dagdag attraction din dito sa 100 Islands National Park, yung kanilang napakagandang Christmas attraction na matatagpuan mismo dito sa kanilang Lookout Wharf. Nako, ipasilip ko po sa inyo, ipakita ko po sa inyo yung ganda ng kanilang Christmas attraction na kung saan Netherlands tulips inspired yung kanilang Christmas village. Kaya naman atin ang silipin mga kapuso. Malapit lang yun actually sa kanilang baybayin. Eto mga kapuso, ipakita ko lamang. So, bubungad na po sa atin mga kapuso yung kanilang Christmas arc na sa tuwing gabi, hello ma'am, Merry Christmas! Ayan, na tuwing gabi makikita natin dyan yung mga makukulay na lightings. Nako, di ba kahit mainit Chris yung panahon, tirik yung araw, napakarami pa rin mga turistang namamasyal at talagang todo. Ma'am, Merry Christmas! Enjoy, ma'am, dito nga sa lugar. At syempre, bubungad na sa atin, Chris, yung kanilang napakagandang Christmas attraction. Ito nga yung kanilang tulips inspired. Napakarami niyan, napakahaba niyan. At sa gabi talagang kitang-kita yung ganda. Kaya naman picture perfect. Buong family pwede magpa-picture kasama yung mga kaibigan. At sinasabi nga ng, ayun, meron pang tayong mga kapuso doon sa kanilang Christmas tree. Merry Christmas, ma'am! Ayan, nasa 40 feet yung kanilang Christmas tree. At talaga nga namang, ayan, ini-enjoy nila, nakakatuwa. Super enjoy lang. Kaya naman mga kapuso, December 26 ngayon, i-enjoy pa rin po natin ang Christmas celebration. Siyempre, kasama yung mga turista na ini-enjoy ang ganda ng 100 Islands National Park. Merry Christmas, mga kapuso! Merry Christmas at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nahulikam ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa First Mandaue-Mactan Bridge. Isa ang patay at isa ang kritikal. Tutukan sa report ni Luan Merondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga sasakyang bumabaybay sa Mactan-Mandaue Bridge kahapon ng umaga. Habang nasa pababang bahagi ng tulay sa bandang Lapu-Lapu City, makikita ang paglipat ng isang kotse sa kabilang lane. Kung saan nabangga nito ang kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang nakaangkas sa motorsiklo na si Jay Anunsaon. Ayon sa otoridad, nasa kritikal na kalagayan si Anunsaon. Dead on arrival naman sa hospital ang driver ng motorsiklo na si Joselito Diaz Patalinghog. Ang dalawang biktima ay mga residente ng Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Nasa mabuting kalagayan ang driver ng kotse na si John Mark Argabio, residente ng Barangay Basak. Sinubukang kuhanan ng panig si Argabio, subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa Lapu-Lapu City Police Office, nagpositibo ang driver ng kotse sa isinasagawang liquor test. Pinag-aaralan ngayon ng pulisya na ituloy pa rin ang pagsasampa ng kaso laban sa driver ng kotse kahit magkaareglo ang mga sangkot. Matuloy na gano'n ng katuway. Tudol, mariglo nila. Matong advice sa mga investigator on case na matidol ato gatong siyang o drunk driving law. Patay ang isang rider matapos tumilapon mula sa minamanehong motorsiklo sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon ng City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA at Talisay City Police Station, aksidente ang nangyari. Posible umanong nakatulog ang motorista na noon ay pauwi mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Kung nakita, base noon niya, may ulan gamay ba, slide or ang katulog ba kay gikan sa trabaho, overtime, pilit yun siguro muli kay Christmas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas na ng pahayag ang sospek sa pagkamatay ng 2 katao matapos masagasaan sa isang palengke sa Davao City umaga noong bisperas ng Pasko.
sa pag-araro ng military truck na ito sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, napag-alamang isang dispatcher ang nagmamaneho nito nang mangyari ang insidente. Kinilala ito na si Crenenandi Rodriguez Gadiente na nakatambay sa lugar. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa suspect na nakapiit na ngayon sa San Pedro Police Station, paliwanag niya na nais lang niyang ilipat ang truck dahil napansin niya na masikip na umano ang daloy ng trapiko noong mga oras na iyon. Aniya, umihi daw ang nagmamaneho ng truck na kinilalang si Private First Class Patrick Trumata ng Task Force Davao. Pero una nang sinabi ni Trumata na bumaba siya upang tingnan kung nakababa na ang mga kasamahan niya sa likod. Naharap ang suspect na si Gadiente sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Posible ring maharap sa kasong administratibo si Private First Class Trumata, ang naatasang driver ng military truck, kung mapatutunayang nagpabaya siya. Humingi rin ng kapatawaran ng suspect sa pamilya ng mga biktima. Sinusubukan pang kontakin ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamilya ng mga biktima. Tabi ko lang sir, tapos naano man sir, dinalak ang sir, manubila sir. Kasi nakaano sir, nakaandar sir. Patay ang 80 anyos na babae matapos na masunog ang isang ancestral house at coffee shop sa San Pablo City, Laguna. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ginulantang ang mga residente ng Barangay 7D sa San Pablo City sa Laguna ng malaking sunog na ito. Mabilis nilamon ng naglalagablab na apoy ang bahay na gawa sa kahoy. Itinaas sa second alarm ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire o BFP San Pablo City, nagsimula ang sunog sa ibabang bahagi ng bahay na kinonvert umano sa isang coffee shop. Habang residential naman ang second floor nito. Sa likurang bahagi raw ng coffee shop nagsimula ang apoy. Ayon sa nagsalaysay, kanina ay nakita nilang sa likod. First floor, nagsimula ang sunog sa bandang likuran ng bahay. Nasawi sa insidente ang isang 80 anyos na babaeng nakatira sa second floor. Ang dalawa pa niyang kasama, ligtas na nakalabas ng bahay. Sabi ng BFP, bukod sa faulty electrical wiring, tinitingnang sanhi ng sunog ang naiwang nakasinding kandila. Itong biktima natin ay lumabas na rin. Actually, lumabas na din siya, but sa kadahilan ng merong yatang napaka-importanting bagay na dapat kuhanin doon sa taas ay bumalik. At sa pagkakataon yun ay hindi na siya nakalabas ng buhay. Hinihintay pa ng mga otoridad na makuha ng mga kaanak ang mga labi ng nasawi. Nasa pangangalaga muna ito ng BFP. Sinusubukang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV ang kaanak ng nasawi. Tansya ng mga otoridad, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala sa sunog. Nagpapatuloy pang investigasyon sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, lamig ng amihan ramdam na rin sa iba't ibang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, ramdam pa rin ang lamig ng amihan isang araw pagkatapos ng Pasko. Kaninang alas 2 ang madaling araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 16.2 degrees Celsius na temperatura sa City of Pines, Baguio, 20 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 21.2 degrees Celsius sa Tanay, Rizal, 22 degrees Celsius naman ang naitalang lamig sa Tuguegarao, Cagayan, habang 25.5 degrees Celsius sa Quezon City. Nananatiling maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at Kalayaan Islands. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang apektado ngayon ng hanging amihan habang easterlies ang umiiral sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng pag-ulan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi maging sa ilang panig ng Ilocos Region. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Hikers na nag-ala Santa Claus naghatid ng pamasko sa ilang pamilya sa paanan ng Mount Isarog sa Camarines Sur. Tunghayan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Tila naging kakaiba ang laging paraan ng pagbibigay ng regalo ni Santa Claus ngayong taon. Ang mga bata kasimula sa Upper Lugsad, Calabanga, Camarines Sur at Upper Panikwason sa Naga City
Naging naughty or nice man ang mga ito, nakatanggap pa rin ang lahat ng regalo. Nitong Disyembre 23, personal na binisita ni Santa ang naturang mga lugar, dala ang iba't ibang laruan, pagkain, damit at mga mansanas para sa mga bata. Santa Hike ang tawag sa aktibidad kung saan mula taong 2000 tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre, umaakyat ang grupo ng mga hikers sa iba't ibang bahagi ng Mount Isarog para maghatid ng regalo sa mga bata at iba pang mga residente. Nag-hike kami pag December, nahihiling mi na karumayong day namamati duman sa taas ang essence kang Christmas. Habang nagkakagabi ang kasalibutan, tadigdi mga party-party, ito mga aki duman sa taas, itong mga pamilya duman, busy sinda sa itong aral daw nindang pagkabuhay. Ngayong taon, nasa 100 na mga bata at pamilya ang nabigyan ng kanilang daladalang regalo. Maliban sa naturang mga lugar, plano pa ng grupo na magbigay ng mga regalo sa iba pang lugar ngayong linggo. Instrument lang kami, kumbaga naging bridge lang kami o naging tulay na maitaupuan sa indang mga blessings, ma-share sa indang mga blessings duman sa mga aki sa Mount Isarog. Bihira lamang daw na may makaabot na tulong sa malalayong barangay na ito na malapit sa Mount Isarog, kaya naman umaasa ang grupo na sa ganitong paraan, makakatulong sila at mapapasaya nila ang mga residente sa lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. #feeling blessed ang isang estudyante sa Glan Sarangani matapos makatanggap ng sorpresang regalo mula sa isang netizen. Ang naturang regalo, malaking tulong daw sa estudyante para hindi na nito kailangan maglakad ng mahigit 1 oras para lang makapasok sa klase. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bakas ang saya sa mukha ni Michael Nacion, isang grade 7 student sa Glan Sarangani, nang makatanggap ng sorpresang regalo. Isa itong bisikleta mula sa isang netizen na si Vic Lalungisip na taga Puerto Galera. Nakita umano ni Vic sa social media ang video ni Patrolman John Medilo ng 1st Sarangani PMFC 3rd Mobile Platoon nang pinasakay nila sa kanilang patrol ang estudyante dahil mahigit 1 oras daw ang nilalakad ni Michael para lang makapasok sa eskwelahan. Malayo po yung nilalakad niya araw-araw para lang makapunta sa kanilang paaralan. Awa agad yung naramdaman ko na may caption nga naglalakad ng malayo, makapag-aaral lang. May daanan ko din yung ganung sitwasyon, naglalakad ng malayo, makapag-aral lang. And then, hindi na ako nagdalawang isip, nagdi maganda ko kay sir na sabi ko, sir, ako na ang bibili ng bike, sagot ko na para dun sa bata. Personal na hinatid ni Patrolman Medilo at ng mga kasamahan nito ang naturang bike kay Michael kasabay ng Christmas party nito sa kanyang paaralan. Kita ko po talaga sa mukha ng bata na masayang-masaya siya. Hindi niya kasi in-expect na mabigyan siya ng maagang pamasko. Umaasa si Vic na makakapagtapos si Michael sa kanyang pag-aaral. Patuloy siya ng pag-aaral, tapusin niya. Huwag siyang magpatalo doon sa ng kahirapan. Bagkos gawin niyang inspirasyon para lalong magpursige. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Natagpuan ang isang patay na bagong silang na sanggol na nakasilid sa bag sa isang bakanteng lote sa Lemery, Batangas. Nakaalerto si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pinaggaguluhan ng mga residente sa Barangay Mataas na Bayan, Lemery, Batangas ang bagong silang na sanggol sa isang bakanting lote rito. Ayon sa Lemery Municipal Police, maputi at nakakabit pa ang umbilical cord ng sanggol nang makita ng isang garbage collector. Nakabalot sa tuwalya ang babaeng sanggol na hinihinalang bagong panganak pa lamang nang makita. Parang akala nila basura lang kasi maganda naman yung lalagyanan o then pag nila is nalaglag bata. May vital signs pa raw nang dalhin sa health center ang sanggol na kalaunay namatay rin
at agad na ring inilibing. Nangangalap na raw ang pulisya ng mga impormasyon para matukoy ang responsable sa pag-aabandona sa sanggol. Baka kasi may makikita kami na may record siya na nanganak na tapos wala namang nire-report, baka kasi sila yon. Or pwede naman dito din sa mga kalapit bayan natin, so may mga coordination kami ginagawa dyan sa Municipal Health Office. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga nasa likod ng pag-aabandona sa sanggol. Ayon sa pulisya, may mga institusyon na pwedeng pagdalhan at maaaring kumalinga sa mga sanggol kung walang kakayahan ng magulang na magpalaki ng anak. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sapul naman sa CCTV ang pagbangga ng motorsiklo sa isang kotse sa Naga City, Camarines Sur. Rider, patay. Nakatutok si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Patay ang isang rider habang sugatan naman ang backrider nito sa salpukan ng motorsiklo at kotse sa Barangay Del Rosario, Naga City, Camarines Sur. Sa CCTV footage na ito, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng rider ng motorsiklo na patungo sa direksyon ng bayan ng Pili. Pagdating sa naturang lugar, napunta ang motorsiklo sa kabilang linya. Biglang para bumangga ito sa kasalubong ng sasakyan. Sa lakas ng impact, nagtamon ng mga sugat sa katawan ng mga sakay ng motorsiklo. Agad namang itinakbo sa ospital. Pero dead on arrival ang rider habang nagpapagaling pa ang backrider nito. Pag overtake ako, nag-overtake sa bus, overtake sa truck, pag abot sa tahaw, buminunggo sa kotse. Nailing ko na sana, si kasunog kaniyo, talsik naman sa gilid. Kaya ngayong holiday season, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat para maiwasan ang mga ganitong aksidente. Mayong maraot na magligay, mayong maraot na magbigay sa tinampo sa mga riders. Dahil isipon na kita perming matibay. Any moment na dikit lang kapabayaan, pwede kitang maaksidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong Cebuano pastry chef kampiyon sa National Cake Wars Competition 2023 sa Pasay City. Atin silang kilalanin sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa unang tingin, tila isang sculpture ang nasa harapan. Subalit kung tingnan itong mabuti, ito lang naman ang isa sa mga paboritong dessert ng karamihan, ang cake. Ito ang masterpiece na cake ng tatlong Cebuano pastry chef sa sinalihan nilang National Cake Wars Competition 2023. Ang nasa likod ng winning entry ay sina Rami Antimaro, Lawrence Costa at Marvin Concha. Ang tatlong pastry chef ay kumakatawan sa Visayas competition na isinagawa sa Pasay City. Ang entry nila na tinawag nilang Snail Serpent ang winner sa defying category. Kato siya nga design is a snail serpent to siya. Kay ilahang gihatag nga team is a fantasy man. So mao to amo ang gikuha nga team kay sa mga cake artist wala pa to siya napakita sa mga kuan sa mga sa competitions. Binigyan ang mga contestant ng isang oras para gumawa ng disenyo ng cake at sa tulong ng tatlong Cebuano chef na execute nila ang gusto nilang kalabasan ng entry cake. At bilang tulong sa mga nasunugan sa Lapu-Lapu City, nagsagawa ng Cake for a Cause ang isa sa kanila na si Chef Concha. Sa tanang Sugbuanon, especially sa niagi og kalisod dito sa mga nasunugan sa Lapu-Lapu City, may we still celebrate Christmas nga malipayon despite everything sa akong mga kauban sa buhat na let's all share our blessings nga matabangan nato ang mga people nga naglisod. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 6 na araw na lang, 2024 na. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakaminit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.